inyong lahat. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang konsepto ng kasarian. Ano nga ba ang konsepto ng kasarian? Ang konsepto ng kasarian o gender ay tumutukoy sa mga katangian, papel at ugali na itinakda ng lipunan sa mga lalaki at babae. Ito ay hindi lamang tungkol sa biolohikal na pagkakaiba ng mga lalaki at babae, kundi pati na rin sa mga panlipunan, kultural at pangkabuhayang aspeto na nakakaapekto sa kanilang mga karanasan at pagkakakilanlan. Ito ng sex at gender ay magkaiba. Ang sex ay tumutukoy sa kasarian kung lalaki o babae. Ito rin ay maaaring tumukoy sa gawain ng babae at lalaki na ang layunin ay reproduksyon ng tao. Ang sex ay tumutukoy sa biolohikal at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki ayon sa World Health Organization. Samantala, ang gender ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Ngayon naman ay ang katangian ng sex at ang kasarian. Ang sex, biolohikal na katangian nito. Ang sex ay tinutukoy ng mga biolohikal na katangian tulad ng mga reproductive organ, chromosomes at hormones. Ang mga ito ay medyo hindi nababago at panlahat o ibig sabihin ay universal. Halimbawa nito ay ang mga babae ay may regla. Ang mga lalaki naman ay may bayag at ang babae ay may suso na may gatas. At sa mga lalaki naman ay malaki ang kanilang buto. At sa kanilang katangiang pantay na pinapahalagahan, ang mga tangiang ito ay itinuturing na pantay-pantay at mahalaga, hindi alintana ang kasarian. Ngayon sa kasarian naman, ito ay sosyo-psikolihal at kultural na katangian. Ibig sabihin, ang kasarian ay tinutukoy ng mga panlipunan at kultural na salik. Ito ay nagbabago at nakadepende sa kultura. Halimbawa nito ay ang Estados Unidos, mas mababa ang kita ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Sa Vietnam naman, mas maraming lalaki ang naninigarilyo. Sa Saudi Arabia, hindi pinapayagan ang mga babae na magmaneho. Ibig sabihin ang mga lalaki lamang. At sa maraming bansa naman, ang mga babae ay gumagawa ng mga gawaing bahay. Sa kategorya, ang kasarian ay may kategorya tulad ng feminine o masculine. At ang katangiang may tatak na inekwalidad, ito ay ang mga katangiang na nagpapakita ng di pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga babae at kalalakihan. Ating naman tatalakayin ang iba't ibang uri ng karanasan. Heterosexual, mga taong nakakaranas ng sexual sa membro ng mga bilang kasiraan. Mga lalaki na gustong makatalik ay babae at mga babaeng gusto naman ang lalaki. Habang ang homosexual naman ang mga nagkakaroon ng sexual na pananasa sa mga taong magbibilang sa katulad ng kasarian. Mga lalaking mas gustong lalaki ang mga pare at mga babaeng mas gusto ang babae bilang sexual na kapareha. Sa tingin niyo, ano nga ba yung lesbian? Lesbian nga pala ay ito yung mga babaeng kumikilos na parang mga lalaki. Ito yung mga babaeng kumikilos na parang lalaki na pagtitingin sa lahat na para sila lalaki na pumaporma na parang astig. Ganon yung lesbian na umiibig din sa kanilang kapwa babae. At kabilang na tinatawag ngayon ay tomboy. Tomboy o paparts. Ganon po yung lesbian. Pangalawa ay gay. Ano nga ba sa tingin nyo yung gay? Ito yung pinakamainit na salita na apaka-famous na kwento-kwento ngayon sa panahon natin ngayon dahil marami nang umaasa na gay, bakla, ganon. Ano nga ba yung gay? Ito yung mga lalaking na-attract sa kanilang kapwa lalaki. Umiibig sa kanilang kapwa lalaki. Kaya sila tinatawag na gay dahil umaasta sila na parang babae. Dumadamit sila na pambabae.
nagsasalita sila na parang yung mga gay lengua na sila lang yung mga nakakaintindi. Kagaya ng mga classmate ko, madaming gay. Nakakasaya din sila kasama kasi palagi kang natatawa dahil sa mga salita nila na umaasta sila ng parang babae. Yung gay din pala, may puso din yan. Umiibig man sila sa kanilang kapwa lalaki, pero karamihan sa kanila mabait yung puso. Kagaya ng mga classmate ko, yun po. At tinatawag din sa kabilang nila ngayon ay beke, bakla, o bayot. Ganun po yung gay. Pangatlo po ay bisexual. Ano nga ba sa tingin nyo ang bisexual? Ito yung mga taong na-attract sa dalawang kasarian. Kagaya ng babae o lalaki. Ito yung mga taong umiibig ng babae o lalaki. Kaya nga dalawang kasarian, di ba? Dahil umiibig sila ng babae o lalaki. Kaya sila tinatawag na bisexual. Dahil na-attract sila sa babae o lalaki. Ganun. At tinatawag sa atin ngayon na maya. Dahil marami din akong kaibigan na maya na umiibig ng babae o lalaki. Kaya sila tinatawag na bisexual. Dahil maya sila. Yun po yung bisexual. Pang-apat, transgender. Ano nga ba ang transgender sa tingin ninyo? Transgender, salitang naglalarawan sa mga taong ang gender identity o gender expression ay nagpapakita sa kanilang sarili na hindi nila tanggap na babae sila o lalaki. Kaya napatrans sila. Kasi hindi nila tanggap na babae o lalaki sila. Ang pansexual o omnisexual naman ay ang atraksyong sexual sa anumang kasarian ayon sa kanya. Sila raw ay mga gender blind at hindi raw mahalaga ang gender at kasarian. Sa atraksyong sexual, mas malawak ang pansexual o omnisexual kaysa sa bisexual. Isang kadahilan ang mga pansexual ay bukas sa ipagrelasyon sa mga hindi ituwid na babae o lalaki. Asexual, mga taong walang nararamdamang atraksyon sa anumang kasarian. Ang mga asexual ay hindi aktibo sa gawaing sexual o walang sexual na pagnanasa. Intersex, kilala sa tawag na hermaphroditism. Ito ay tumutukoy sa estado ng pagiging pinanganak na may sexual anatomy. Hindi akma ang standard ng lalaki o babaeng kahulugan. Ano nga ba yung care? Ako din hindi ko din alam. Ang care nga pala ay ito yung mga taong hindi sumasang-ayon na mapabilang sa anumang uri ng pangkasarian. Ngayon, ang tatalakayin naman natin ay gender at gender role. Ano nga ba ang pinagkakaiba ng gender sa gender role? So, ang gender ay tumutukoy sa pagkakilanlan mo bilang isang babae o lalaki. Tinutukoy nito kung ano ang iyong self-proclaimed identity. Habang ang gender role naman ay ang mga inasahan sa lipunan kung paano dapat kumilos, mag-isip at magbihis ang isang tao batay sa kanyang kasarian. Halimbawa, sa isang kultura, inaasahan na ang lalaki ay magiging matapang at mapagkumbaba, habang ang isang babae naman ay inaasahan na dapat maging isang mapag-alaga at mahinahon. Sa madaling salita, ang gender ay kung paano mo nakikita ang iyong sarili bilang isang lalaki o babae, habang ang gender role naman ay ang inaasahan ng lipunan kung paano ka kikilos batay sa iyong kasarian. Ukol natin ngayon ay tungkol sa gender stereotypes. So, unang-una, ano nga ba ang gender stereotypes? So, ang gender stereotypes ay ang mga pangkalahatang paniniwala o inasahan tungkol sa mga katangian, kakayahan o ugali ng mga lalaki o babae. So, ano nga ba ang halimbawa nito? Ang halimbawa nito ay
dapat sa mga babae, ang mga babae ay mas mahusay sa mga gawaing bahay o ang mga babae ay dapat mas mahinhin o sumusunod sa mga utos ng lalaki. Samantalang ang lalaki naman ay hindi dapat magpakita ng emosyon tulad ng pag-iyak o kalungkutan. At dapat ang mga lalaki, sila ang bumubuhay sa mga pamilya. So ano nga ba ang epekto ng gender stereotypes? So ang epekto ng gender stereotypes ay limitadong oportunidad, diskriminasyon, negatibong epekto sa mental health at emotional na kalusugan. At isa pa, ito ay pagpapatuloy sa hindi pagkapantay-pantay. Yun lamang ang mga epekto ng gender stereotypes. Salamat. Ngayon ay dadako tayo sa paksang gender discrimination. Ano muna ang gender discrimination? Okay. Ang gender discrimination ay ang hindi patas o hindi pantay na pagtrato sa isang tao dahil lamang sa kanilang kasarian. Halimbawa, pag ikaw ay babae, ay hindi ka tatatuhin kagaya ng mga lalaki sa mga trabaho. Kagaya lamang ng hindi patas na pagbayad. May iba't ibang uri ang gender discrimination. Una ay ang direktang discrimination. Ito ay ang mga kilos na direktang nagdi-discriminate sa isang tao dahil lamang sa kanilang kasarian. Halimbawa, kagaya ng sinabi ko, ang babae ay binabayaran ng mas maliit kumpara sa lalaki dahil mas marami daw nagagawa ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Hindi naman ito tama. Pangalawa is ang hindi direktang diskriminasyon. Ito ay ang mga kilos na nagpapakitang walang pinapanigan, ngunit hindi nito masyadong naipapakita na diskriminasyon. Pero pag ikaw yung nakakaranas ito, ay masasabi mo talagang may diskriminasyon. Kagaya ng pagpili ng mga babae dahil sa pagturo, mag-hire sa kanila kumpara sa mga lalaki dahil daw ang mga babae ay mas magaling magturo sa lalaki. Pero hindi nila sinasabi sa inyo yun. Mas marami lang ang rates ng babaeng teacher na hinahire kaysa sa lalaki. Okay. Meron din tayong homophobia. Okay. Ang homophobia ay ito ay ang galit, takot o pagkamuhi sa mga taong homosexual. Dinidiskrimina sila dahil sa nasabing gender stereotype or hindi ito kaaya-aya sa mata ng Diyos at iba pang mga rason ito. Sunod ay ang transphobia. Transphobia ay kagaya lamang ng homophobia, ngunit ito ay isinasagawa lamang sa mga taong transsexual. Ang mga transsexual na tao ay ang mga taong nagpalit ng kanilang kasarian sa pamamagitan ng surgery. Ano naman ang mga epekto ng gender discrimination? Ito ay nakakaapekto sa pagtrato ng iba't ibang tao. Nakakaapekto din to sa pagsahod at nakaka-cause din ito ng anxiety or iba't ibang mental strains kagaya ng depression or existential crisis at iba't iba pa. Paano naman ito mapupuna? Paano ito masusolusyonan? Masusolusyonan lamang ito sa pamamagitan ng pagkamulat sa mga paksang ito. May iba ring nagpapatupad ng mga batas ukol sa gender discrimination sa iba't ibang diskriminasyon sa ating bansa. Sa pamamagitan nito, mas matututunan natin na i-embrace ang iba't ibang kasarian sa ating mga lipunan. Yun lamang ang ating mga pag-uusapan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, future educators.